Nakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Naku po mga reaction update page, hindi ho natin papabain itong ating intro. Senator Marcoleta, alam na ho niya na mismo ngayong araw, June 30 ho mga ka-update, aarestuhin ho siya ng non-bail na itong si Bonjing Remula. Kaya mga ka-update, dito sama-sama ho itong ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na labanan ho yung kabalbalan nitong gobyerno. Nandyan ho sila ngayon sa EDSA mga kapatid, nagkakagulo na ho. Itong Malacanang mga kapatid, hindi na ho nila alam ang kanilang next move sa mga ginagawa ng taong bayan. Tignan ho ninyo mga kapatid kung gaano karami hong Pilipino ang nagmamahal, sumusuporta dito kay Senator Marcoleta. Hindi ho natin papahabain ito kasi mga kapatid, sabay-sabay natin pakikinggan at re-reactan itong mga naging pahayag nito si Senator Marcoleta dahil mga kapatid, alam naman ho natin na hindi naman nagnakaw itong si Senator Marcoleta. Nilalabanan niya lang ho yung malaking sindikato sa gobyerno. Isa pa ho, kinalaban ho niya ay itong flood control issue kaya ayaw din ho siyang tantanan. Itong si Pinky Lacson, alam na alam ho niya kung sino pa yung mga maaaresto kasunod nitong si Senator Marcoleta. Pinaglalantad ho yan ni Sen Dante. Kaya mga bit, reakta na ho tayo. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Kaya mga bit, pasadahan na ho natin itong gulo dyan sa EDSA. Gayon din ho, ito ngang naging pahayag, mensahe ni Senator Marcoleta. Kaya mga kabdit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Naku mga kapatid, live po yan. Nagkakagulo na ho sa EDSA. Sa di umano kasi mga kapatid, gusto na hong arestuhin itong si Senator Marcoleta. Nakita naman ho talaga natin mga kapatid yung pagmamahal nitong kanyang kapwa Iglesia ni Cristo. Dapat mga kapatid, sama-sama din ho tayo dyan sa EDSA na kung saan suportahan ho natin, hinihalal ho natin ito si Senator Marcoleta. Tapos ngayon, aarestuhin na ho ng non-bail netong si Bonjing Remula ngayong araw daw ho. Kaya nagkakagulo na ho dyan sa EDSA. Yan mga kapatid. Ayan kung gaano karaming tao. Ayan, ulitin ho natin mga kapatid ha. Grabe kadami yung tao. Makikita mo talaga na itong kanyang kapwa iglesia, kapwa mamamayang Pilipino na lumalaban ng patas, lumalaban dyan sa korupsyon, marami ho talagang sumusuporta at nagmamahal dito ay Senator Marcoleta. Dito mga kaudita, re-rekta ho tayo dito sa naging pahayag nito si Senator Marcoleta. Sa kanyang, alam nyo na, dahil nga pilitan ho siyang inaaresto, ito re-rekta na ho tayo dito. Mga minamahal. Ito. Grabe ho kasi ang kabastusan nitong administrasyon. Ayan, sabay-sabay ho natin pakinggan mga update. Kung mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Ama! Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng TPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit
Ito mga kapdita, parang nakikita ho natin dito kay Senator Marcoleta ang isang Duterte na ito si FPRRD. Tinukoy niya ho yung mga bangag na yan, pinangalanan ho niya ni Pangulong Duterte. Kasi noon pa man sa kampanya, ayaw ho ni Pangulong Duterte makipagkampi o makipag-alyado si BP Sara kay Bongbong Marcos. Kasi nga, sinabi ni FPRRD, nakapangalan si Bongbong Marcos sa PIDEA na isa siya sa pinakamatataas o kilala bilang alam niyo na gumagamit ng white powder. Pero hindi ho nakinig ito si BP Sara. Ito nakikita ho natin na kung sino talaga yung mga kamay na bakal, kung sino talaga yung naglilingkod sa taong bayan, mga kapatid, sila ho yung ginigipit na itong administrasyon. Mantakin po ninyo pati yung si Bunoan na maraming nalalaman dyan sa flood control, gagawin hong state witness ni Marcos Jr., ni Boying Remula. Ganyan ho kawalang hiya. Sila Joel Villanueva, sila Chis Escudero, nasaan? Kinasuhan ba? O bakit na una itong si Senator Marcoleta? Tanong ko lang ho yan. Ganyan ho kakapal itong pagmumukha ng administrasyon. Kaya mga kapatid, sama-sama ho tayo. Diyan sa EDSA, ipaglaban ho natin itong isang Senator Marcoleta na lumalaban ng tapat, nagseserbisyo sa mamamayang Pilipino. Inihalal ho natin yan, inilukulok para maglingkod sa taong bayan. Pero ano hong ginagawa? Ayan ho, binabastos ho siya. Another senator sa minority ang huhulihin. Kaya or sa impeachment, kaya itong naging sinabing 7 to 8 months, aabutin nga impeachment ni Sara Duterte. Ginawa na ho nila yan, mga kabdi, pinagplanuhan ho nila para ubusin ho yung mga nasa minority. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Inuubos ho nila si Senator Bongo. Pati ho yan sinabi na dadamputin ng ICC, may arrest warrant na. Sino ho nagsabi? Ayan, si Kong Pulong, Mayor Basle. Alam na ho nila, ayaw lang ipaalam nitong si John Vic Remula at ni Bonjing Remula. Kasi kusa na lang din ho dadamputin nito si Senator Bongo. Si Senator ba to? Isipin po ninyo, lahat sila ginigipit. Lahat ho sila dyan. Pero itong si Joel Villanueva, itong si Chis, bago pa sila lumipat, sinabi hinug na yan. Pero ngayon, tignan nyo, dahil nga nasa kabilang partido na ho siya, mga kapatid, silang dalawa, hindi na ho sila pinapansin ni Bonjing Remula. Diba? Kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Tama. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Sino pa nga ho ba yan, mga ka-update? Di si Tulpo. Siya lang naman ho yung nagsabi na sometimes you have to bend the law. O, tingnan ho ninyo, dahil nga magkakasama, yung mga hinayupak na mga, alam niyo na mga hudas, lahat ho silang nasa minority, pinupulbuso nila. Ganyan ho nakakakilabot itong administrasyon, di ba? Nakakakilabot na ho yan, mga ka-update.
ismong si Senator Marcoleta, baguhan ho sa Senado, pinaglalantad niya yung mga kabalbalan ng nasa flood control. Mismo si Saldico nagsalita dahil dito kay Senator Marcoleta. Pero tignan po ninyo, siya ho yung pinag-iinitan. Lahat ho ng lumalaban dyan sa flood control, lahat na nagsasabi ng katotohanan, sila ho yung kinakasuhan. Huwag ho tayo papayag mga kapatid, sama-sama ho muna tayo. Ipaglaban ho natin itong si Senator Marcoleta. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Tama, napakaganda ho na mensahe nito si Senator Marcoleta, pero mga kaptita, magsama-sama muna ho tayo. Kailangan ho tayo ng isang Rodante Marcoleta na ipaglaban ho siya. Pinaglalaban niya ho tayo mga ordinaryong Pilipino. Hindi ho yan nagnakaw mga kaptita. Hindi ho siya nagnakaw, pero bakit siya yung inaaresto? Kasi nga ho, kalaban ho niya ay isang malaking sindikato. Hindi mo naman problema yun, hayaan mo na nagkakabatian pa naman kayo. Grabe. Nag-hello pa naman sa'yo, di ba? Ang bilis niya po yan. Nag-hello pa naman sa'yo, di ba? Pangit ng umaga natin. May kwento ganyan, dalawa senador magpapadrug test. Magiting ko lang. Kaya kwento rin naman nila to. Mahilig silang bibira. Magkaibigan kasi si Gringo Nasa saka si Tito Soto. So magpapadrug sila. So sabay ngayon sila sa CR. Si Tito Sel, pinabagit niya, ba't mo naman ako iniwan? So si Gringo, kakatawa sa ano. Well, baka men's joke yun. Loko ka, nag-mention ka ng pangalan. Pero si RC, hello, good morning. Ask ko lang po, naihiwalay na ba ni BBM ang kalsada palayo sa Bangin? Sabi niya kasi kung nagawa niya, biggest achievement para sa zona yon. Oo, meron siyang ganyan, no? Na yung daw daan, ilalayo niya dun sa Bangin para daw hindi delikado. Promise! Meron siyang ganun na sinabi. Wala sa wish yung lolo nyo. Kay Ming Lee. Ming Lee ay kaibigan nino, Marlon? Jollibee. Yung si Ming Lee, kaibigan din ni Auli. Oy, ex yan ni ex ni Jet Li. Oh. Lolo naman nila si Bruce Lee. Oh. Ay, Bruce Lee nga yata yung gusto kong sabihin, si Marlon nakakainis. Kompetensya ba niya yung Levi's? Tinakpan yun eh. Hindi. Aga. Inis ako, Mercedes. Huli nyo na yan. Mercedita Cervantes, pagdating ko ng bahay from work, abang na po ako sa inyong tatlo. Watching po mula dito sa Milpitas, California. Please greet my family and Nepo Homes Pulong Buhangin sa Santa Maria, Bulacan. God bless you po. Hello sa family Cervantes ng Milpitas, California. And sa inyong dyan, nakaanak niya dyan sa Bulacan, sa Pulong, Buhangin, Santa Maria. Sana hindi kayo binabaha dyan, ma'am, no? Island of Sand. Mamaya pag-uusapan natin. At yun ang title natin. Yung... Oo. And of course, let's say, mainit na umaga from Hong Kong, Jos Winter Vargas. Speaking of mainit, a friend from Germany contacted me last night, no? Nag-complaining kasi yung umuwi sila doon na mag-asawa for the summer ba. Usually daw ang summer doon nakakapag-sweater pa sila. Sweater weather, summer type, ganun.
kahapon daw talagang sobrang init, above 40 degrees daw. And then of course you see some materials online, no, na nagkakaroon ng need for aircon. Kasi sa Germany, ang mga bahay walang aircon. Walang aircon kasi nga nagbubukas lang sila ng bintana pag gusto nila ng malamig because the weather is really nice. Hindi siya talaga yung may aircon. Kahit yung before namin. Kasi nagwi-winter pa. Yes, and kahit summer, malamig. Alam mo yung Tagaytay, Baguio, breeze, mga ganon, malamig. Tapos bubuksan lang nila yung bintana. And then kahapon daw talagang sobrang init, no? Because there's a very massive heat wave, no, engulfing the whole of the European continent, and there are so many deaths now dahil nga sa heat wave kasi hindi sila sanay sa mga ganong klaseng heat wave kasi yung sa kanila hindi masyadong humid, very dry yung air nila at mainit yon, ay hindi mo mamamalayan na dehydrated ka na pala. Unlike here dito sa atin na very humid yung ating air. Meaning to say, kahit mainit at anong tawag dyan, di ba, minsan parang malagkit kasi hindi nakapag-evaporate yung pawis, no, because heavy moisture yung air. So hindi ka talaga masyadong na-dehydrate kaagad. Yun ang mga risks, no, Pam and Marlon, sa mga Masasabi natin to, kuyang, na epekto na rin ito ng climate change. No? Oh, yes. Kahit natin, mararamdaman mo dati naman pagka hapon, may mga simpleng init, tolerable, lalabas ka ng kotse. Ngayon, mabilis lang, iba nakakainis yung init. And speaking doon sa Germany, Pam, kasi ang Canada, particular sa Winnipeg, although Winterpeg ngayon kung sabihin, pinaka-summer sa kanila, ang degrees ay 6 degrees. Ang summer pa yun? Sa kanila yun. Talagang nag-short na ang mga tao ro, mapalalaki, mapababae. Summer na sa kanila yun. Pero, doon, kahit ganun kalamig, tapos may sikat ng araw, yung nakakainis, yung may sikat ng araw, tapos iba yung epekto sa balat mo. Ay mahirap paliwanag, basta ang nakakainis. Yung may malamig na weather, tapos may sikat ng araw, iba yung tama sa balat natin. And also, I saw some materials online na yung sa France part naman, sa bandang France, yung mga establishments na merong mga glass canopies na nababasag because the architecture is not built for such a high temperature weather. Sa Abu Dhabi naman, sa Dubai, no, when I was there, may mga moments na nag-ulan na todo-todo. Tapos agad ang taas ng baha because again, the Gulf is not architectured for rain and yung mga floodings, 'di ba? So may mga ganyan. So come with such issues ng climate change, magbabago din siguro ang arkitektura ng mga iba't ibang lugar. Alam mo, ako naniniwala ako come a time na lalamig ang panahon or ang klima ng Pilipinas. Darating tayo sa punto na ganun. Na siguro hindi magi-snow pero bababa ang temperature. Hindi pa umuulan na ng yelo sa atin. O sa Bohol nga, 'di ba? Meron na mga anong tawag doon yung mga icicles? Icicles ba tayo? Yung mga hailstone. Hailstorm, yan. So, yun. Ako naniniwala ako ganun. Pero yung tayo, gusto natin yan. Tayo na nakaranas ng malamig na lugar, yung mga nakapag-travel, nakaranas ng or yung iba na dinadayo talaga ang ibang mga bansang malalamig and all, pero marami sa atin ang hindi ang hindi kaya, lalo pambili ng panlamig, 'di ba? Issue 'yan. I think magiging issue 'yan. Ayoko sa malamig pa. Ayaw mo sa malamig? Ayaw ko rin sa mainit. Sala sa init, sala sa lamig. Oh, actually, ugali mo naman 'yan. Asal mo naman sa akin talaga yan. Kakainis ka. Pero, pero kuyang, pag malamig, masarap yung may kayakap na. Yun ang hindi ko gusto sa malamig eh. Dahil kailangan mo talaga
Oo. Napunta Kaya- na naman tayo. Kaya Pero kapag pero yung mainit naman din, hindi ko rin gusto yun. Kasi Dahil- lagi kang hubad. Nag-aalab yung aking damdamin sa init. Sa lalo ka nag-iinit. Saan ako lulugar? Sa ginagawa nyo yan na ecosystem. Saan ako lulugar dyan? Ha? Pero si Kuyang, alam mo ba si Pamela ang lakas nito sa lamig? Ang lakas sa? Ang yung tolerable niya sa lamig mataas. Oh, grabe nga ito eh. Minsan nag-lunch kami with Attorney Vic. Nandun ka doon, di ba? We shared a table. Nasa kabilang table sina Attorney Vic, sina Irene, at saka yung Maisog. Yung Chinese restaurant. Saan muna? Yung premise naman, saan yan? Kung nga, Or, nung before you went to the inauguration of Pamburi 4, we met for lunch doon sa isang Chinese restaurant, yung mga malalaking round table. Nandun nga si Brian Lim nun. Di ba naalala yun? Hindi ko naalala. Chinese restaurant. Ang alam ko kasi nandun lang tayo sa lounge sa Bay. Pagkatapos na yun, pagkagabi na yun eh. Yung lunch, di ba nag-meet muna tayo? Marlon, alam mo, nilalamig na talaga ako kasi nasa harap namin yung yung 3 horsepower ata yung na cartridge ng aircon ha. Talagang nilalamig ako ha. Si Pam dito pinapawisan no. baka naman masama siya, kaya pinagpapawisan. Sabi ko, Pam, ang kapal naman ng taba mo. Ginaw na ako. Pinapawisan ko. Hindi kasi ako inaabot. Itong mga to naman. Giniginaw din naman ako. Sa third floor ng campaign, lagi kami nag-aaway ni Pam. Paano hindi nga ako inaabot? Nandun ako sa pinakasulok. Hindi ako inaabot ng aircon. Kasi sila naka-bonnet. Bakit talaga? Oy, tawa tayo ng tawa dyan, ha? Kahapon, ha? Kahapon o kagabi? Kahapon, no, yung balitang yan, kung saan nagkaroon ng palitan ng putok. Between two groups, PNP and a robbery hold-up group. Dyan Allegedly. Okay, dyan sa NLEX. Hindi ko lang alam, Marlon, kung southbound or Ayun, hindi natin alam. Malamang or northbound. northbound. Pero bandang Bukawi, Bukawi. Exit. Ayun. Oo. So ito yung and it happened broad daylight. Hindi man siya yung gabi and things. Siguro mas maganda na rin na nangyari siya ng may araw pa para iwasan kung sino yung mga civilian, kung sino yung mga inosente na hindi parte, 'di ba? Unlike kapag gabihan na loosely you can shoot delikado. Pero ano ang mensahe nito? Diba merong pinagmamalaki ang DILG nung April nang kanilang i-launch yung Safer Cities Initiative, no? Na bumaba na ang rate ng krimen sa bansa. Tapos here you are na meron in broad daylight na robbery hold-up group allegedly na hinahabol allegedly ng mga PNP uniform personnel, no? Nakakatakot. So ano na naman ang naging dahilan? So of course, robbery. Nasaan na ang crime rate ng robbery cases dito sa ating bansa? Unang-una, ito ba talaga ay nililista? Ito ba talaga ay nire-report? Ito ba talaga ay tinututukan? Tama ba ang datos? Tama ba ang datos para sabihin mong napababa? Tama ba yung basihan mo ng bilang para sabihin mo naman ito na tumaas? Nasaan yung report na kasi Kuyang Marlon, hindi ako nag-agree somehow na pababa ang rates. Pero they always claim and sa kanilang mga report, bumababa. Your take on this? Well, unang-una, 2 points yung sinabi mo. Pero yung pinaka-importante sa akin na gusto kong i-address, yung rules of engagement ng ating mga kapulisan. Biro mo kung napanood nyo yung video, ang daming mga kapulisan, long firearms, fully automatic yung pag-discharge nila ng bullets, no? Yung gunfight nila, na may mga SWAT pa doon,
samantalang across the street, yung opposite lane naman, inosenteng dumadaan yung ating mga Traffic. kababayan. Oo. I have the material. You want me to show it muna bago natin para aware din yung ating mga viewers. Yes, go ahead. Oo. Bakit nagpapalitan sila? Bakit sila nagpapalitan? Oh my God. Pinahinto tayo lahat. Oh my God, nagpapalitan. Oh Lord, totoo ba? Ano meron? May sindikato. Ay, ano? Yung, ito, van. May pick up no? Ito sa may pick up. Pero dumadaan sa... Walang bumuntok doon sa may pick up Pick up na itim. Nangyari. Ayun. Tara, video mo yan. May nakuha sila dyan Dapat-dapat. Meron. Natin. Maya. Mga naka-uniform. Ay, sundalo. Kung mga Mga polis. Yun, no? Talagang may shooting dito. Coco Martin. Kinakabahan ako, guys! Totoo ba itong nangyayari ito? Yun, no? Okay lang. Payment na lang. Ate yung card tayo. Okay na. Headline. Okay na, te. Wait lang daw po. Taas mo na lang yung Wait lang daw po. Walang makakatapusan. Sige. bintana mo ko yung mic sarado mo. Buhay naman, di ba? Buhay, 4 ata, mga sugatan. Grabe. My God, totoo ba? Kaya nagkakalat dito. Okay, so there you go. Ito ba ay... Ito may tanong tayo dito. Hindi ba natip ni Bam yan? Oo nga, Bam. Ang layo-layo ng mga intel na nakukuha mo, Bam, ha? Hindi man lang dito sa Maynila. Talagang ikaw pa ang tinatap ng mga ibang rehiyon para sa intel. Kasi Kagawad Pons nga, Pam, sabi niya, hindi kaya showcase lang ni Bangag yan para kunwari may achievement tapos may anti-criminality campaign ang admin pagdating ng SONA na i-report. Of course, pwede. Actually, you see him very active these days, no? Yung, is it today or was it also yesterday na ang activity niya ay kinailangan niyang pumunta sa Quezon City, Marlon, to check on the drainage. Kung ano na, drainage. Drainage na local na LGU. Tapos, ang optic niyo, presidente ang nandun. Tapos turo-turo. Tapos turo-turo, hindi ko naiintindihan ganun ba kawala ng achievement si Bongbong Marcos that he has to dip his finger sa isang achievement ng local, na pang-local. Ako pa, No? okay lang yun eh. Ako okay lang yun. Kasi sigurado ako, dahil nga hindi nga integrated ang proyekto ng flood control, sigurado ako eventually yung pinasinayaan niya kapon o yung binisita niya, babaha ulit doon. Lalo kung baha-prone area yon. At pagka nangyari yun, di pahiya na naman ang isang Bongbong Marcos. Totoo yan, no? So- But let's go back to this material we watched. Yes.
So yun, no, si Marlon, ano din dito, no, para sa akin lang, no, hindi magandang ano yun, ihemplo sa imahe ng ating mga kapulisan. Kasi masyadong ano para bang walang habas, no concern whatsoever of the civilians na nasa kabilang panig. Although sabihin na natin merong harang yun na bakal na mga island or barriers, no? Delikado din yun yung mga nagre-ricochet na mga bala papunta dito sa ano. I mean, kung merong hot pursuit operation na ganun, bakit ganun katindi? Kasi ang sabi nila, the suspects open fire first on the police, no, allegedly, no, yun ang sabi, no, although it's still a developing report, di pa natin alam ano talaga yung totoong nangyari, kasi sasabihin nila hot pursuit, ilang metro lang yung distansya from the toll gates at the toll booth so bakit nalampas doon sa toll booth at hindi nila naharang dito doon before the toll gates? True. Diba? Bakit kailangan umabot dun sa punto na yon, no? Yeah. So kaya tama si Fons, no, sa kanyang theory, no, I agree with it, no, baka stage lang din ito at baka ano lang din ito, parang giveaway kumbaga para for SONA. At dagdag ko lang din, Marlon, kasi sinabi ni Pam ayaw niya maniwala sa mga numero. Pam, ako din hindi ako naniniwala sa mga numero. Imagine yung inflation rate natin, 16 of our best economists, they are economists of banks with multi-billion peso assets, hedge fund managers, equity fund managers. Ang consensus nila for May inflation was 8.4% or 8.3 o basta 8 plus percent, ha, yung middle, ha, yung average nila, yung mean. Okay? Ano yung inilabas ng PSA na inflation rate for May? Putang ina, 6.8 lang. Bumaba from the 7.2 of April. Yes. Biro ako, bumaba in May. Hindi ba paniwala yan? The right numbers will help the administration, regardless kung kaninong administrasyon kung kay PRRD yan, kung kay Noynoy yan, kung kay Bongbong yan, kung in the future kay Sara yan, para magawa mo ng tama ang iyong mga adhikain sa bansa. You have to look at the numbers because the numbers won't lie. But meron kasing category ng numbers. Dapat yung numbers na real numbers and hindi yung numbers na alam mo yun, hindi rin sa conservative numbers Dapat you have to take a look at the real numbers. Even if these numbers will tell you overwhelmingly na you failed as a leader, doon mo talaga makukuha kung ano yung tama na achievement mo. Hindi ka pwedeng magsimula sa maling number na tumingin ka lang sa kisame at sasabihin mong ito yung achievement ko. Dahil ito yung mabango para sa pangalan ko. Ang taong nagiging successful, yung taong marunong magsabi na kailangan ko ng tulong. And number, wala na may admission, Pam, na may mali sa kanila. Tama. Diba? Admission mo nga na may mali para ma-rectify mo kung ano yung kamalian mo. Anyway, doon sa numbers don't lie, nung araw, ganyan, Pam. Pero dahil nga sa impluwensya at saka mahika, na at saka katarantaduhan ng gobyernong ito, nakakalikot nila yung numero. Ang magsasalita na lang dito, yung mga nakakapanood pa rin ho, alam ko marami nang dismayado sa mainstream media. No? Halos araw-araw ang main story nila magkakasunod na insidente ng krimen. Tapos balikan ko lang, kuyang, tama yung rules of engagement mo, natumbok mo. No? Delikado yun yung NLEX na yun. Sigurado ako, nabuntutan na yon ng mga ng tropa ng pulis bago pa man nila i-komprontahin, bago pa man nila i-plug down. Ang delikado ron, sa dami ng putok na lumabas doon, binanggit mo kanina, Pam, di natin alam kung southbound ito, northbound. Sinin mo yung video. Concrete barrier lang ang nakaharang doon. Sana sa mga oras na ito, walang lumabas na balita na may mga tinamaang motorista o sibilyan sa kabilang panig. Kasi sa pelikula, Kuyang Ibi, alam naman natin kung nabuntutan ito ng mga otoridad,
Pero ganun pa man, kung totoo yung shootout na yan, at least hindi siya kuratong balileng nung inabot nila General Acop sa Senator Ping Lacson. Hindi ito. Wala naman siguro ng tuluyan. Ang ano lang dito, una, shoutout sa mga otoridad, sana wala rin nasugatan sa inyo. At sana wala rin kayo nasaktang mga sibilyan. Ang medyo palpak lang rito, sorry being a dating police reporter, dapat hinarang nyo muna yung mga motorista. Maayos naman yung coordination nyo sa NLEX May yung mga patrol, mga NLEX patrol. Harangin nyo muna, tapos hayaan yung hanggang sa kabilang lane. Alam nyo na sasalubungin nyo, sana wala na muna kayong pinaandar na sasakyan. Pinapasok. Wala muna silang, hinarang na muna nila doon banda. Northbound sa southbound, kung saan man yan. Dapat, kasi kanina, yung video yung pinalabas may umaandar yung mga sasakyan. Paano kung may ligaw na bala na tumatarong? At bakit ganun karami ang pinaputok? Sa ganun karaming pinaputok, walang tumimbuang, puro sugatan. Ganyan na ba? Parang may problema sa may problema rin sa training ng ating mga kapulisan. Huwag magtatampo yung tropa ng PRO3, yung Police Regional Office 3 o Central Luzon PNP. Pero may problema po talaga sa rules of engagement, saka may problema paano nyo i-controlin yung mga nasa paligid bago nyo i-assault o bago nyo confrontahin, i-plug down yung mga binubuntutan yung suspect. Kasi maririnig mo dun sa conversation nung nagvi-video at nung teller sa toll booth, no, na parang eto na po yung card, yung business as usual sila, as if yung nangyayari is just a normal occurrence dun sa area na yon. Kasi 'di ba parang mamaya ko na po kayo itataas. Yung ibig sabihin siguro yung barrier, no, para makalusot sila. Tapos ito po yung card, yung ganito. Yung napaka-casual nung to. Nagpapanik yung ale na nagvi-video. Pero business as usual si teller na nangongolekta ng card or ng payment. Tama ka, Marlon, meron dapat pagdududang ibigay ang sambayanan sa ganyang klase ng operation. No? You wanted to say something, Kuyang? Although this one daw, nag-cause daw to ng napakahabang traffic. Nag-cause daw yan ng napakahabang traffic. Kahapon ang Friday, alam naman natin, busy, so doble ang pagka-busy ng NLEX saka SLEX. Kasi nandyan nag-uuwian yung mga kababayan natin sa kanilang probinsya. Pati mga truck Kuya. Tapos peak hours yun ata nangyari. Yeah. Oo. Kasi napansin mo yung kabilang lane, yung opposite lane, ang daming sasakyan na talagang siksikan yung dumadaan sa kabila. But then again, this goes to show na hindi again, all due respect sa ating mga kapulisan, no? I don't know, baka spur of the moment lang din yun because of some certain emergencies, no? Pero they are trained to act rationally in emergencies. Kaya nga meron silang halos linggo-linggo, lalo na yung mga SWAT, halos lingguhan yung training nila, Marlon at Pam, di ba, sa mga ganong klaseng mga insidente, no? But it seems to me na medyo hindi maganda yung naipakita nilang reaction doon sa ginawa nilang yun. They could have chosen a different location na walang masyadong tao or walang masyadong vehicles. Hindi doon, di ba, ano yun toll booth. Busy talaga ng traffic. Doon napaka-busy ng traffic dyan. Sobra. At yung, Marlon, alam mo to, ang sasakyan dyan, Kuyang, hindi yan one vehicle apart. Buntut, ano talaga yan, tailgating talaga yan because you have to fight for your lane kapag nandyan ka. Tapos ilang slots yan? Na punong-puno na buntutan. Ang dami niyan, ang lapad niyan. Mga 12, more than 10. Ang lapad niyan. Malapad to. Sobrang lapad niyan at yung naka-RFID ka na, minsan ipinaglalaban mo pang makasingit ka tapos makalinya ka doon sa pinakamaiksi ang linya. Diba? May kilala nga ako dyan. Hindi pa nababasa. Hindi pa nababasa. May kilala nga ako dyan. Akala niya yung RFID niya yung nabasa pero hindi pa pala nabagsakan ng Ikaw yan, Pam
Oo. Ako yun. Aminin mo, Pam, ikaw yun. Oo nga, di ba kilala ko naman, sabi ko, di ko lang pinakilala sa inyo kung sino. Oo. Pero, wait lang kasi, if speaking of the numbers, no, they said that in May 2026, PNP said crime rates bumaba by 25.77%. Tapos, nangyari, ang sinasabi, si DILG, meron na siyang Safer Cities Initiative na pinapalakas nila ang enforcement, pinapalakas nila ang police visibility, di ba? Pinapalakas nila yung coordination sa ibang mga ahensya para daw mas ligtas ang mga communities. So they said in May na bumaba. You have to ask me kailan ni-launch yung Safer Cities Initiatives. Ilan ba yun? April 2026. Matter of a month, may bababa kang ganyan na 25.7%. Sabihin natin hindi sa Maynila yan. Because the Safer Cities Initiative is only covering Manila because ang gusto nila maging successful ito sa Manila para makopy-paste nila sa iba-ibang mga communities. Yes. Pero para sabihin ninyong bumaba ka agad in a month's time, kasi ang rurok ba, ang bulge ng krimen nasa Maynila, 'di ba? Nandito talaga yung halo-halo ang klase ng tao 'di ba? Tapos sasabihin mo 25.77% ang ibinaba. Yan yung sinasabi natin. Nasa ng katotohanan ng numero para realistic yung sinasabi mo sa nangyayari sa ground. Hindi yung sinabi mong bumaba ng 25.7% ang crime rate dito sa Pilipinas o sabihin na natin dito sa Manila. And there you are, and here we are watching such a real story na merong palitan ng putok sa dalawang grupo. Hindi lang yan meron pang mga unreported. Diba? Yung sa schools, yung mga nangyayari sa schools lately, yung mga bata, no? Nasaan ang bilang nila? Oo. Ang problema kasi ng gobyerno, particular sa PNP, pagka iba na yung namumuno, may kanya-kanya ng polisiya. Huwag natin kalimutan yung pinagyayabang dati ni General Nick Torre. Yung 5 minutes response rule niya. Diba? So, asa na ngayon yun? Yung 5 minutes response rule na kailangan pagka may nangyaring insidente, within 5 minutes makaresponde agad yung mga kagawad ng pulisya, no? Tapos meron din mga tinatawag dati new cops on the block. Tapos meron silang gimmick Kanya-kanya silang gimmick. Ngayon pag nagbabago na yung hepe, iba na, nawawala na ulit ito. In context, magaganda yung mga ganitong klaseng idea. Pero sana yung mga naunang magandang idea, sa halip na palitan ng ibang idea, palawigin pa o dagdagan. Dagdagan pa ng mga mas kapaki-pakinabang na idea ng isang bagong hepe ng pulisya. Si General Nartates, mukhang hindi siya mahilig sa publicity, no? Pansin ninyo, hindi siya yung ano. Pero parang meron bang PNP? Bakit kabi-kabila? Although, meron naman talaga mga insidente, shout out sa mga lokal na pulisya na mabilis na nakaka-aresto ng mga suspect. Katulad nung nag-viral kahapon o nung isang araw sa jeep na bata, na minor na sinasaktan na pasahero, na-aresto ng lokal na pulisya ng Muntinlupa City. Dapat consistent lang yung pamunuan ng PNP. Kaya dagdag ko lang din, Marlon, no? Yung sabi mo ng mga programa, pagka may bagong PNP chief, nag-iiba, no? Ay, hindi lang naman yun sa PNP. It cuts across all the bureaucracy, no? Bago yung presidente, babaguhin yung polisiya, bago yung gobernador, bago yung lahat na lang babaguhin para sa kanilang para meron silang claim na ito akin to, no? In fact, kadalasan nga yung acronym ng kanilang mga programa ay pinapangalan sa kanila. Take the case of Bongbong Marcos. Ano ba 'yan? Bawat bayan Build better more. Build better more. May nanakaw. Bawat bayan may magnanakaw.
Tapos yung kay Christina Prasco sa DOT, yung yung balikbayan, Be My Guest, BBM Guest. Yun, for our balikbayans. Tapos itong bago, yung bawat bayan makikinabang. Ito yung sinasabi kong LGSF Local Government Support Fund, na nakatanggap si Pamburi 4 dito ng 700 million from the 300 million. Kasi that's discretionary. Ayuda yan wala yan sa line item. Pwede nilang i-realign yan kahit saan nila gagawin yan. No? But going back to what I was saying, okay, nasaan na ba? You remember the tourist police during Digong's time? Yung naka-shorts na mga police na nakabisikleta? Tourist police, Yeah, nakabisikleta sila, deployed sa mga tourist destination, lalong-lalo sa Boracay, even dito sa Cebu. Even in urban areas na may maraming mga turista, nandiyon yung mga tourist police na naka-shorts. Naka-shorts, di ba? Police pa rin sila, yung uniforme nila na type B, pero shorts. May armas pa rin, pero naka-shorts at naka-bisikleta. Now, I will now connect that to our tourist arrivals number. No, ang daming nagbubunyi pa, Marlon, dahil number 1 tourist arrivals natin ngayon ay bumalik na yung mga Amerikano. US na ang pinaka-source ng ating mga turista ngayon. Ibig sabihin na displaced na ng mga Amerikano yung ating yung ating mga top tourist arrivals ng Hapon, Japanese, and Korean, South Koreans, and the Chinese. Now, kung titingnan mo, ano ba yung ikinabahala? Bakit bumaba yung tourism numbers from Korea? Di ba sunod-sunod yung krimen against tourists from South Korea? Ganun din sa mga Japanese tourists, at ganun din sa China, yung pagiging belligerent natin against the Chinese. Kasi ang tourism although yun ang pinaka-simple at pinaka-madaling source of our economic activities and economic growth, ang pinaka-importante dyan is the perception of security. Safe ka ba sa isang tourist destination? Safe ka ba sa isang bansa? Now, kung ang ating mga karatig bansa na mga Asyano ay hindi na pumupunta sa Pilipinas, sa halip ang mga Amerikano na ang pumupunta dito, that tells you one thing. That tells you one thing. Kasi the Americans feel safe. You know why? Because of the presence of the Americans here. And I would even argue, hindi natin alam. Baka ang iba dyan ay mga undercover na mga CIA operatives. Baka mga military yan na mga special operations personnel na hindi lang natin alam. Kasi they are, intermarried with Filipinas, ganyan-ganyan, may mga negosyo. Pero yung ating mga karatig bansa, na sila yung mas kilala tayo. Hindi na pumupunta, mga Amerikano na. Dalawang uri ang CIA na nasa Pilipinas, kuya. CIA na pang-militar at CIA na pang-politika. Yun. Pang-politika. So, yun, tama ka, kuya. Ngayon, balikan ko lang sa polisiya, Kasi ang tumatak sa PNP noon, yung ICU campaign ni dating PNP Chief General Pampilo Lacson. Yung ICU niya stands ng inept, corrupt, and undisciplined policemen. Nung naging senador si Ping, naging epektibo siya, yung CTE scandal, dahil overpricing, yung kickback, naging maingay siya. At ang maingay naman nun sa Kongreso, si Senator Alan Peter Cayetano, dating Congressman Alan Peter Cayetano. Magkano lang involved doon? Ang kickback, kung matatandaan ko, wala pang 200, malaki lang. $200 million dollars. Na kickback. So kung i-compute mo yun dati sa times 40, siguro nasa 13 billion. Tapos, naging maingay din ang Ping Lacson doon sa Singit at Taga. Yung C5 scandal. Yung kay sa mga bilyar, di ba? At yun ang naging dahilan na kaya natalo sa presidential election. Humina ang kandidatura ni Manny Villar sa pagkapangulo dahil talagang tinamaan ng gusto
doon sa mga batikos hinggil sa issue ng anomalya na kinapapalooban ng pamilya Bilyar. Ang problema ngayon, yung actually hindi lang yung programa ang nagbabago, kuya. Yung programa ng isang namumuno ang nagbabago. Yung kaisipan mismo at yung paninindigan mismo ng namumuno. Kaya nga marami mga malalapit dati kay Senator Ping ang nagtataka rin. And even although sinagot yan ni Sir Lito Banayo, sabi niya hindi mo mababasa naman talaga ang kaisipan ng isang Ping Lacson. Kaya lang ang nakapagtataka rito, bakit doon napaka-consistent mo? Ang ganda ng mga programa mo noon. And si Ping Lacson lang ang merong ang isang senador o isa sa senador, at natatandaan ko pati si Mayor Alfredo Lim, dating naging senador, ang hindi kumuha ng kanyang PDAP. Pero ngayon, sa issue ng flood control scandal, do sa maleta scandal, biglang nawala yung isang tikas. Naisingit ko lang yan kasi tama, nagbabago. Yung isang observation natin, nagbabago yung pagka nag-iba na ang namumuno, ibang policy na, parang yung build ni Tatay Digong. Bigla nilang binura, bigla nilang winalis. Samantalang napaka-epektibo nun. At talaga namang ngayon nararamdaman natin yung infrastruktura, mga ipinatayo ni PRRD sa kabila nung may pandemic pa, di ba? Yun lang ang malungkot doon. Maliban sa nagbabago yung polisiya, eventually nagbabago rin yung ugali, nagbabago rin yung paninindigan at advokasya ng leader natin sa bansa. Ano ba yung Okay. sinasabi natin sa pagbabagong yan, di ba? Ang sabi natin, mali yung kasabihan na money will change you. Di ba ang kasabihan these days is money will reveal who you really are. Oh, well, probably, yun yung meron siya ngayon. Either access to it or already he has it. Money. Kaya yun, Pam. At ipasok ko na lang din ito, no, kasi hindi natin napagdidiskusyonan yan at parang nabaon itong issue na ito eh. Lately or just a few days ago, merong isang abogado na nagsampa ng kaso against Igibo Chodoro. This is about the revelation of who you truly are. Kasi nga, ipinakita doon na meron pa, valid pa yung kanyang Maltese passport. Napag-usapan natin to sandali noon, Marlon, di ba? Ngayon, meron nang nagsampa na meron siyang Maltese citizenship via a golden visa na kung saan nagbayad siya ng 35 million pesos ata para mabigyan siya ng golden visa na yan at mapagkalooban ng Maltese na citizenship. Kaya mayroon siyang passport. Pero ang sabi niya, nirenounce na daw niya niya yung kanyang Maltese citizenship when he ran for office, for senator in 2022. 'Di ba? Pero ngayon, wala tayong nakikitang proof na nirenounce niya at yung abogado na yon, although questionable din yun kasi Xerox copy lang ng isang pahina, hindi na pinakita yung lahat ng pahina ng passport, walang annotation na ipinakita doon na canceled na yung kanyang citizenship. And this is also the same case of Erwin Tulfo. Because Erwin Tulfo never renounced his American citizenship. It was in fact the United States State Department who canceled his American passport because of the fraudulent means when he obtained his birth certificate. So ibig dalawang sabihin, magkaibang paraan yun. yes, exactly. So ibig sabihin, itong mga taong tong nagbabalat kayo ng mga patriots, pero paano ka magiging patriot? You cannot have two allegiances sa iyong sariling bansa at sa ibang bansa. Because mind you, Pam, ako walang problema. Pagka ikaw, negosyante, ordinary civilian, by all means, you go and buy yourself, if you can afford it, a golden visa. Migrate ka, no problem. But, for you to be a senator in the land, for you to be a Department of National Defense Secretary, that requires a whole different level of patriotism and nationalism. Kaya nga nandyan yan, nakasaad sa ating saligang batas eh. Oh, ngayon, tingnan mo nangyayari. Yun. Marlon, may tanong ako. Sige, Pam. No, go ahead. Para diretso. Sige, gusto ko lang dito doon sa Maltese passport ni Gibbon. Swerte niya, nakalusot siya sa CA noong 2023. Kasi kung lumabas ito, nung nakasalang pa lang siya sa CA, malamang, lalo magiging mainit itong kontrobersya na ito.
At ang tanong, anong gagawin na aksyon ng isang Bongbong Marcos? Balik natin nung panahon ni PRRD. Malapit sa kanya si dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Pero nung nabungkal na American citizen pala ang isang Perfecto Yasay, hindi na nakialam ang PRRD. At talagang, alam mo, hinayaan niya na palitan si Perfecto Yasay bilang Foreign Affairs Secretary. At ang pumalit niya, si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Tapos, ang pagiging eto malungkot yung double standard, pagiging selective, at talagang pinipili lang, iba yung tinitingnan nila sa tinititigan. Ang ingay-ingay ng Senado nung panahon ni Mayor Alice Guo, pilit nilang pinapaniwala sa mga kababayan natin na si Alice Guo ay hindi Pilipino, ay isang Chinese national. Samantalang yung mga kababayan na niya ang nagsasabi na maliit na bata pa lang ang isang Alice Guo, kilala na nila ito. Ang catch dito, pagka kaalyado ng Marcos administrasyon, tigil tahimik sila. Nagsasawalang kibo sila. Subukan natin na may lumabas na ganitong klase ng issue sa mga kapanalig naman ng mga Duterte. Tiyak kuyog na naman yan. Tiyak pagtutulong-tulungan na naman yan, hindi lamang ng senador, kundi ng mga kongresista, pati ng mga ilang cabinet officials. Pam, may dagdag lang ako kay Marlon doon sa kay Perfecto Yasay. Yung kay Perfecto Yasay nga, it's a different case eh. Kasi even if he had a United States citizenship, an American citizenship, he actually renounced it. Pero hindi lang niya dineklara when he filled up the form for his appointment as DFA Secretary. And eventually, it was made known na nag-renounce na pala siya ng kanyang American citizenship noon. Ito hindi eh. Imagine ang Erwin Tulfo, mismong ang gobyerno na ng Amerika nagkansela ng kanyang pasaporte, ng kanyang citizenship. Ito namang si Gibo, walang maipakita hanggang ngayon na nag-renounce na siya, na tinalikuran na niya ang pagiging Maltese citizen. At meron siyang Maltese passport na mag-expire sa December 2026. So sa December 2026 pa, ibig sabihin existing pa yung Maltese passport ni Gibo Teodoro. At that's on the back of Gibo Teodoro and his entire family sanctioned by the Chinese government, banned from entering the mainland in China, Macau, and Hong Kong. Si Gibo Teodoro po, di ba, naisa lang sa CA? Yes, na-confirm siya. Yes, and if I remember correctly, he was the last batch na isinalang sa CA. Yes. Tama ba? And then because after him, mayat-maya, parang monthly, weekly, every 6 months, no, parang laging may end of contract yung mga gabinete ni Marcos, no. Hanggang sa ngayon magsosona na lang ang kaharap niya mga acting capacity cabinet members pa lang niya, no. Dahil Marcos knows na may sabit, may sablay yung mga inupo niya, yung mga kaharap niya, yung mga nagpapayo sa kanya, yung mga alter ego niya. Kaya hindi sinasalang sa CA. Because sabihin na natin ang CA, pag sinabi ng presidenteng gusto ko yan, tao ko yan, akin yan, naniniwala ako dyan, may tiwala ako dyan, ipasa nyo. No questions asked, gagawin nila yan. Gagawin nila. Kaya lang kahit siya sa sarili niya, hindi na siya kumpiyansa eh, para sabihin o tindigan yung mga taong inupo niya. Because he knows na kahit itong mga taong to, nasa akin, yung mga tao sa CA, I am not very sure, yung mga members ng CA, that he is not so sure anymore kung yun gagawin ng isang miyembro para sa kanyang atonement na mali na yung ginagawa mo, oo na lang ako ng oo sa'yo, dito na lang ako makakaganti. Di ba? Hindi na siya sure kung maipapasa pa or another Rigudon na naman yan. Or, yung mga napapabilitang Rigudon, it is likely na mangyari yan after SONA na because he needs to put up a best picture of a solid cabinet members or administration and leadership sa SONA niya. Yes, Marlon? Tapos I have to say something pa. Sa CA, no? Ang nakakatakot sa CA, yung nagkaroon ng special session, talagang siningit nila yung confirmation ng mga magiging general na AFP. I hope at umaasa tayo
na sana yung mga na-promote bilang mga general, yung mga nilagyan ng estrella sa balikat para maging general ng Armed Forces of the Philippines, hindi ito suhol para lalo lang makontrol yung mga disgruntled na mga mabababang rango na sundalo. Na alam natin na malungkot at dismayado sila. Ang makakapagpatunay na lang dyan yung advance voting na ginawa nung nakaraang midterm elections kung saan na nanalo ang Duterte. Tapos, kung nagawa nila maisingit at mapamadali, kahit yung iba nga, pasuna yung pasuna yung termino at sinisilip yun. Nila Senator Dante Marcoleta, Senator Amy, di ba? Na bakit mo pa tinamaan na yan ng deadline, di ba? Yung promotion ng mga yan, yung edad. Bakit hindi magawa ng paraan ng mga senador yung confirmation naman ng mga cabinet officials na mas malaki ang responsibilidad nila kumpara doon sa minadali nila o talagang ni-railroad nila na promotion ng mga general. Yung mga general, maganda yun. Malaking bagay sila, mga bayani sila ng Pilipinas. Pero wag nating kalimutan, itong mga cabinet officials na to, pumipirma po sa bilyon-bilyong pondo o kaban ng bayan sa kanikal lang departamento at ang mga pumipirma ron, walang CA confirmation. So, pag nagkaroon ng anomalya, paano pa yung accountability? Paano pa natin nahahabulin itong mga cabinet officials na walang CA confirmation? Gusto ko lang balikan yung kanina, yung point mo, Marlon, no? Hinanap mo si Chief Nartates, no, na hindi siya mahilig sa mga PR, hindi siya visible sa tao na mayat maya may press conference, 'di ba? Do you and then nasabi mo, nasambit mo kanina, and then people are asking, nasaan si Nartates? Nasaan ang kapulisan? Do we like it that way na dapat your presence is made known because of the numbers of press conferences that you have attended? Kasi tignan mo, di ba, nandyan si DOJ. Nung DOJ, madalas nung DOJ siya si Remulla. Nung ombudsman, ang dalas, even to the point na yung pinalitan niya ang sabi, hindi naman ganyan dapat sa ombudsman. And then, syempre, nung sigurong pumasok sa kukote niya na, oo nga, dapat hindi ako panay press conference. Yung kapatid naman nito na DILG, mayat-maya din sa press conference, no? Yung bang, masasabi ba natin na ang presensya ng isang ahensya ay equivalent sa numero ng kanilang mga press conferences? Wag nating kalimutan na kaya umalis, nag-resign o tinanggal ang isang General Nick Torre bilang PNP chief dahil meron silang hidwaan ni DILG Secretary John B. Remulla. Allegedly, yan. Allegedly. Pero yun ang open secret sa mga media na nagko-cover ng DILG and PNP sa Camp Crame. Sige, allegedly. Huwag natin kalimutan. Tapos tama ka, Pam. Mas addict magpa-presko ng isang John B. Remulla kumpara kay Tateng Nartates. Siguro, ang tingin ko, inahayaan na lang ni Tateng yung boss niya, yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government, kaysa naman masapawan niya to. Ang problema nga lang kay Tateng, wala tayong nakikitang malinaw na programa. Tateng, walang tumatak na wala ka may iwan, magre-retiro ka na lang, wala ka may iwang legacy. Wala tayong natatandaan na isang programa sa PNP ngayon under General Nartates na tatatak sa taong bayan. Hindi katulad nga, binanggit ko nga yung ICU ni Ping, yung Cops on the Block, walang ganun na programa ang Tateng. So, galaw-galaw, Sir Tateng Nartates. Dagdag ko na lang, mayroon kayo nakalimutan pa, Marlon. Yung sa press con na yan. Nakalimutan nyo si Matibag. Oo nga. Ayan. Di ba? Ganon yung asta ni Matibag. Tingnan mo, parang cabinet secretary kung makapag-asta at makapag-press con. Pati yung kanilang case build-up, pini-press con. Yung schematics ng building ni Kong Mike Defensor, pinapakita in public na meron naman siyang nilabag na batas doon, especially the Data Privacy Act. Pangalawa, tama ka, Marlon. Ano ba yung programa sa panahon ni Digong?
Oh, 'di ba yung waistline ng mga ng mga Oo, papaliitin. Ang nag-umpisa niyan, kuya, si Ping Lacson. In fairness kay Ping. Bawas well, but it was, yan ang sabi ko, Marlon at Pam. Kasi nga, during Digong's time, kahit programa ng kaniyang predecessor, if he thinks that it is good for the country, no, kanyang pinapatuloy. Kaya nga itong si Bongbong Marcos, binoto ng taong bayan, 31 million, dahil lang pangako niya for continuing the policies of Digong, especially the independent foreign policy. Pero binudol tayo. And that is why yung diferensya ng leadership ng isang Duterte, no? At ng isang Bongbong Marcos ay napakalayo talaga, and even to a greater extent with the Vice President Sara Duterte. Kasi nga, even with a limited budget, even with the demolition job, the black propaganda against her, she was still able to deliver, and deliver it with genuine authenticity in the grassroots among the people. Yeah. Kuya, I will have to agree, no, yung mga ganyan na itinuloy na programa, because tingnan mo sa fashion runway, 'di ba meron yung mga pagkakataon na yung dalawang personalities pareho ng suot na designer na damit. And then ang spin ng media diyan is who wore it better, 'di ba? Maaring pareho tayo ng t-shirt, kuyang, pero ako accessorize ako ng mga kwintas or kung ano-anong mga bangles diyan, 'di ba? Ikaw you wore it plain na, and then ang spin diyan is who wore it better. Pero pareho tayo ng designer na damit. So okay 'yun, walang problem. Napaka-perfect na analogy yan, Pan. Yes, but yung diyan sa programang 'yan, kuyang, whoever implemented the program better will have to be remembered na yung program na yon kanya, 'di ba? Pwede natin balikan na kagaya ng sinasabi ni Marlon na in fairness kay Ping Lacson nagsimula yan. Okay, fine. Pero yung mga tao maaalala na lang nila na ginawa minsan ni Ping Lacson pero mas pinasikat, mas pinatatag at mas unlad or properly executed ng isang tao na nagtulong.